natin yung mga nararamdaman ng matagal ng panahon sa Estados Unidos. Oo. Yung mga mass shootings na tinatawag at maging itong mga pananaksak at mga bomb threat at kung ano-ano pa. Kakausapin natin, Liza, ngayon ang isang psychologist and chairman ng Psychological Association of the Philippines, MHPSS-SIG, si Sir June Angelo Sunglao, Sir AJ. Good morning. Good morning, Sir AJ. Kumusta po kayo? Good morning po. Good morning, Sir Peter. Okay. Kasama ko po si Liza Aquino. Sir AJ, ito po yung malungkot na nangyayari ngayon, ano? And we pray even as we hope na sana hindi na madagdagan pa. But for these reasons, itong mga news na ito, ano po yung mga pwedeng gawin ng ating pamahalaan, ng DepEd, ng mga eskwelahan mismo para magkaroon po ng preventive measures na hindi na mangyari pa ito at maging madalas pa? Go ahead, please, sir. I think also, gusto natin siguro i-repeat lang ang matagal ng tawag. Di lang namin bilang psychologist, pero kasama ng mga guidance counselor at mga magulang na palakasin pa talaga ang mental health services sa ating mga eskwelahan. Ibig sabihin nito, paramihin ang mga ating school counselors, school counselor associates, at palakasin ang mental health program di lang sa loob ng eskwelahan, pero patungo na rin sa ating komunidad. So mga talagang community-based programs sa ating tinatawag. Na para kahit sa level ng barangay, level ng pamilya, magkaroon ng suporta ang mga bata para matugunan talaga ang mga pangailangan nila. Kasi nga ito, gusto natin maintindihan na hindi bigla-biglaan nangyayari ang mga itong mga bagay. At may mga chance tayo kung may tamang resources at tamang mga programa in place para ma-prevent itong mga lahat ng ito. Sir June, ang Department of Education po kamakailan ay nagpilot na nitong tinatawag po nilang active shooter drills sa mga paaralan. At ang anak ko po ngayon, as we speak, ay nagsasagawa ng drill na ganito sa eskwelahan po nila. Ano pong masasabi niyo po dito sa ganito pong aksyon ng gobyerno? Kasi sa mga nakaraan pong insidente, estudyante po mismo sa loob ng paaralan ang gumawa po ng ganito pong karahasan, pamamaril. Ano pong punto ng active shooter drill kung yung mismong perpetrator ay alam po na nila niyan ang gagawin ng mga bata sakali pong may gawin po silang krimen? Do you feel na tama po ba ito pong ganitong drills para sa mga bata? So, thank you for the question, Ma'am Liza. I think sa ating naintindihan natin kung bakit ginagawa ito ng ating pamahalaan. Kasi nga, nakakakot talaga ang risk global. Pero, maintindihan nga natin na, sabi niyo nga ako na una, na nakita natin sa Estados Unidos, sa US, na ang mga drills na to ay hindi naman laging nakatulong sa mga itong sitwasyon. Nagkakaroon pa rin sila ng mga issues doon, pero alam natin na kailangan tayo gawin to be more prepared. Pero siguro, ang nararamdaman namin, lalo na bilang mga mental health professional, na ang di ata natin masyadong naipag-isipan o napaprepare ang posibilidad ng mental impact, lalo ng mga bata ito. Hindi bago ang active shooter drills. May mga ibang eskwelahan na kahit sa Pilipinas nakagawa na dati. Pero ang kailangan natin pag-isipan ay meron ba tayong tamang resources at tamang suporta sa mga bata para to make sure na yung benepisyo nito ay hindi yung risk nito hindi sumobra sa benepisyo makuha mo dito. Sir, one last question on my end lang po. Humihingi na po ng dagdag na budget ang Department of Education for this, no? Para po magkaroon po ng mga enough psychologists per school sa ating pong bansa. Pero gusto ko po maintindihan, bilang chairman po ng Psychological Association of the Philippines, marami po ba tayong mga psychologist? Enough? Marami po ba? Kasi may mga iba nag-a-abroad na eh. Yeah, actually nga po, siguro kailangan natin maging honest na ang dami namin bilang psychologist ay nasa siguro 2,800 lamang, yun yung ballpark number. At di lahat yun, nag-practice, di lahat yun, specialista sa ganitong klase ng mga issues. Iba doon nagtuturo, iba doon nag-research. At so, yung totoong numero ng mga available na professional, kasama natin ang dami ng guidance counselors, dami ng psychiatrists, dami ng social workers, ay hindi sapat para sa ating buong bansa. We have 48,000 schools nationwide, sir. So sinasabi niyo po ngayon na kahit bigyan tayo ng pondo, we don't have enough experts to deploy dito sa mga eskwelahan na ito, sir.
Yes po, pero ang kailangan siguro matandaan, hindi naman laging kailangan eksperto ang gumagawa ng ganitong mga programa. Okay. Dumarami rin po kasi mga programa na kayang magawa na hindi eksperto. Actually, nandaka po, nasa tens of thousands, 40 to 50,000 po ang ating mga psychometrician, for example, Yeah. na maaaring magbigyan ng tamang training at tamang supervision para magawa ang mga programa. Hindi naman Yeah. kailangan spesyalista. Yun. Ang katotohanan po is pagdating mo sa mga mental health services sa mga to, karamihan ng tao, hindi specialista ang kailangan mismo. Mhm. Pero dahil nga wala tayong nasa gitna Mm-mm. na nagbibigay ng support either sa komunidad nga o sa eskwelahan, Mm-mm. pumupunta sila agad sa aming mga espesyalista. Pero may mga paraan ho at may mga ginagawa na naman ho para mas mapalawag pa ganito mga programa. Pero nakita natin na habang wala yung mga programang ito, Mm-mm. yung mga ating kabataan ang talagang nahihirapan kasama na ang mga guro nila, mga pamilya nila. Opo. Ako'y medyo nagtanong sa sarili ko kanina eh. Ang mga psychologists po ba parang mga nurses na they want to work abroad, not here. Ilang porsyento po ng mga psychologists ang nangibang bansa na? Mm-mm. So, I'll be honest po, actually hindi siya ganun karami pa dahil ang lisensya po natin dito ay hindi parang sa nurse na may equivalent sa mga exam ka Yes, lang, oo, Aha, oo. aha. makapag-practice ka. So, actually, challenge po siya. Karamihan ng ating mga psychologists na nag-abroad ay kailangan pa either mag-aral muli Ulit, ng tama. isang mga either masteral program or kahit na doctoral program o Oo. mga siguro mga 500 to 2,000 hours of retraining ulit ang Wow. kailangan nila gawin. Malayo, It's actually matagal. madali. Opo, opo. Magastos Okay, pati. Sir AJ, itong psychological intervention, saan po ba yung optimum age and stage para magkaroon po ng malaking advantage yung mga mag-aaral natin moving forward at hindi na sila they don't fall into that category na potentially criminal minds. So, yung ganito po mga intervention o yung mga parang programa nga na dapat titawag para sa ating mental health o sa ating isipan, ay pwede mong simulan sa kahit anong edad. Actually, kahit mga baby, may version ng programa basta appropriate sa kanila mga certain types of parang paglalaro o play. Pero sa pagdating sa eskwelahan, meron tayong tinatawag na socio-emotional learning para magkaroon ng ideya ang mga bata na normal magka-emosyon, paano ito i-express at paano ito i-communicate sa ibang mga tao. At syempre, yun, kahit anong edad actually pwede yan kahit mga 6 years old, may paraan para ituro yan. Tapos, pwede mong i-adjust yan depending na sa age nila. Obviously, pagkatanda natin, iba ang mga issues, iba ang concern. For example, pagka-teenager, kailangan natin pag-isipan yung mga relasyon yan, mga pagkakaibigan, sino Tama. kinakasama niya, pagkakaroon ng jowa, for example, yung mga ganyung mga bagay. Pwede rin matulungan ng mga ganitong mga programa rin para mas magkaroon sila ng confidence at ng safety na manavigate yung mga ganitong mga issues. Okay, one last question on my end, sir. Online games, binaban po ito pinananawagan po ng ilang mga tao na iban na po ang mga online games. Ano po masasabi niyo po doon? Yun po ba talaga ang majority ng dahilan? Bakit po nagkakaroon tayo ng spike sa violent incidents sa eskwelahan? Definitely hindi ho yung dahilan. No? Talagang yung pinupush ho namin is maraming mga factors na nangyari dito. Isa na dito ay nagkaroon ng access nga sa mga barel ang ating mga bata kaya nangyari ito. Ang laro ay handyan na since ilang dekada na. Totoo. At nakita naman natin na yes, baka may epekto ito sa ating kabataan at kailangan tingnan kung paano yung mga safeguarding o yung mga paraan para maprotektahan natin kabataan na malaro ang mga laro na hindi tama sa kanilang edad. Pero Yeah. ang paggaban ay actually baka mas makahirap pa para sa atin dahil alam naman natin na pag gusto ng mga batang laruin ng mga ito, magkakaparaan sila. At mas importante kaysa iyon ang ating pag-focusan, makipag-usap tayo, makipag-work tayo sa mga Yeah. platforms na ito para mas magkaroon ng mas malakas sa safeguard. At the same time, gumawa ng programa sa offline, sa labas ng media, ng laro, para mas mapalakas pa ang emotional strength na ating kabataan, kanilang resilience. Okay. I have 1 minute remaining, Sir AJ. So gusto ko lang talagang ihabol ito. Ban under 16 children from social media or most of the social media. Agree or disagree? Your Honor, please.
So, ako po ay disagree dahil ang ebidensya po natin, for example, sa Australia na nauna na dito, ay actually hindi gano'n kaganda. Kasi nga ho, sa laro, yung mga bata nahanap ng paraan para makagamit din eh. Oo. Rather than ban social media. And I think ho, may recent po na mga meeting na sa Technical Working Group on Child Online Safety na importante na mas magkaroon ng safeguards ka ng age verification, sino lang pwede kumausap kung under 16 ng isang tao, anong content lang pwede nilang makuha. Kaysa sa iban. So kasi pag binan natin, maghahanap ng ibang paraan yan. Kumpara sa, bigyan natin sila ng safe space at Oo. tamang paraan para makagamit ng ganitong mga platform. Ayun, very well said. Sir AJ, maraming salamat po ha. At sana po dumami pa ang inyong tribo. Kulang na kulang. Thank you po. 2,800. Okay. Si Sir... Una po talaga, pero susunod po sana naman natin is lahat po tayo may paraan para makakontribute sa ating mental health. Thank you po, Sir Peter, Ma'am Liza. Maraming salamat po and happy weekend. Si Sir June Angelo Sunglaos, isa pong psychologist at chairman ng Psychological Association of the Philippines. At dito po nagtatapos ang ating Balita Patan with Rico and... Enrica. Gusto ko yun? Oo nga, Rica Jr., guys. Thank you so much. Liza, thank you ha. Thank you. Partner, thank you. Alam kong kailangan mo rin ng psychological intervention. Ang dami nangyayari. Oo. Susunod na po ang Kabayan with Danny Buenafe. Alas 10. Happy in weekend! punto. Happy weekend po ha.